Hi, this is Teacher Maria of the Kius Academy. Our topic for today is all about Hiyograpiyang Pisikal. If you are new to our channel, don't forget to like and subscribe the Kius Academy Lessons Worth Learning. So let's start now. Ang hiyograpiyang pisikal ay isang sangay ng hiyograpiya na tumatalakay sa mga likas na katangian ng mundo. Kung sasabihin mong likas, likha ng Diyos, ito ay hindi likha ng tao. Ang hiyograpiyang pisikal ay tumutukoy sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig sa isang lugar. Previously, we discussed about anyong lupa at ngayon naman tatalakayin natin ang anyong tubig o bodies of water. Ang anyong tubig o yamang tubig ay tumutukoy sa iba't ibang anyong tubig na matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Ito ang mga uri ng anyong tubig or types of bodies of water. Number 1, ilog o river. Ito ang mahabang daluyan ng tubig na umaagos mula sa mataas na lugar patungo sa dagat o lawa. Halimbawa, Cagayan River. It is the longest and largest river in the Philippines. And Pampanga River. It is the second largest river on the island of Luzon in the Philippines. And the Pasig River, dati itong mahalagang ruta ng kalakalan at transportasyon sa Luzon. At ang Marikina River, ito ay matatagpuan sa Luzon. Pangalawa naman ay ang lawa o lake. Ito ay isang malaking anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Halimbawa, Laguna de Bay. Ang Laguna de Bay ay pinakamalaking lawa sa bansa na pinagkakunan ng tilapia, bangus at hipon. Pangalawa naman ang Lake Lanao. Ito ang pinagmula ng kuryente sa hydroelectric plants at tahanan ng endemic species. So pangatlong anyong tubig ay ang karagatan or ocean, pinakamalaki at pinakamalalim na anyong tubig sa mundo. Halimbawa, Pacific Ocean. Malawak na anyong tubig sa silangang bahagi ng Pilipinas, tahanan ng maraming uri ng isda at yamang dagat. Ang Pacific Ocean is the largest and deepest ocean on Earth, covering over 30% of the planet's surface. And Atlantic Ocean. It is the second largest ocean on Earth, covering roughly 1/5 of its surface. And the South China Sea, dagat kanlurang Pilipinas, it is part of the Pacific Ocean, rich in marine life and important fishing grounds. So let's go to the fourth yamang tubig, dagat sea. Dagat o sea. Ito ang malawak na anyong tubig na bahagyang napapaligiran ng lupa at kadalasang konektado sa karagatan. Halimbawa, Sulu Sea. Mayaman ito sa tuna at iba't iba pang isda, isa sa pinakamalinaw na dagat sa bansa. And it is also known as part of the Coral Triangle. And the Celebes Sea. Kilala ito sa deep sea fishing sa iba't ibang uri ng hipon at pusit. And panglimang anyong tubig ay ang talon or waterfall. Tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar. Kagaya ng Maria Cristina Falls, pinagmula ng kuryente sa Agos Hydroelectric Plant. Ito ay makikita sa Iligan City. At ang Kawasan Falls naman na matatagpuan sa Cebu, it has 3-stage cascade of clear turquoise water from mountain springs located in the jungles of the Cebu Island. And Pagsanghan Falls, also known as Cavite Falls or Magdapio Falls, is a famous 3-tiered waterfall in Laguna, Philippines. And ang Tinoyan Falls na makikita naman natin sa Surigao del Sur. Ang pang-anim na anyong tubig naman ay ang batis, sapa or stream or creek.
Maliit na daluyan ng tubig na karaniwang galing sa bukal o ulan. So, meron ba kayong mga batis o sapa sa inyong paligid? Yes. So, okay. Take a look. So, halimbawa sa Pinit Creek. Ito ay makita sa Antipolo Rizal, surrounded by lush forest and wildlife. Sa Pinit Creek is a river located in the Philippines, specifically in the province of Aurora and Central Luzon. So ang pangpitong anyong tubig ay ang luok or bay. Ito ang bahagi ng dagat na napapalibutan ng lupa sa tatlong panig. Halimbawa, Manila Bay, kilala sa magandang tanawin ng paglubog ng araw, may pangingisda at pantalan. So, makikita ito sa Luzon. At ang Subic Bay, dating base militar, ngayon ay sentro ng turismo at pangingisda. Ito ay makikita din sa Luzon. At ang pangwalo naman na anyong tubig ay ang gulpo or gulf. Malaking luok na pumapasok sa lupa at napapaligiran ng lupa sa tatlong panig. So halimbawa, Lingayen Gulf na makikita sa Pangasinan at La Union. At ang Gulf of Leyte. Yes, located in Eastern Visayas, site of historical World War II battles, also a rich fishing area. And Gulf of Davao. Found in Mindanao, rich in marine biodiversity and tuna fishing grounds. So mayroon tayong 8 anyong tubig. So please remember. So importansya ng yamang tubig. Again, when you say likas na yaman, yamang tubig, yan ay likha ng Diyos, hindi likha ng tao. Una, ito ay pinagmula ng pagkain or source of food gaya ng lato or sea grapes, isda, at guso or seaweed or kelp, malaking uri ng damong dagat. And pinagmula ng kabuhayan or source of livelihood gaya ng pangingisda, turismo. At ang pangatlo, transportasyon at komunikasyon. Ferry boats and small ships are used to reach islands. And pang-apat, libangan at pampalipas oras. Swimming, snorkeling, pwede ding scuba diving, and surfing. Panglima naman, pinagmula ng hilaw na materyales like pearls, corals, salts. And pang-anim, pinagmula ng enerhiya, source of energy, hydroelectric power. When you say hydro, that means water. Pang-pito naman, tulong sa agrikultura, patubig o irigasyon. Of course, kung walang tubig, mamamatay ang ating mga tanim. Pang-walo, pinagmula ng malinis na inuming tubig. Of course, kaya napakahalaga ang tubig. That's why we need to save water. Pang-siyam, tumutulong sa pagbabalanse ng klima at kapaligiran. So it helps regulate climate and environment by absorbing and storing large amounts of solar energy and carbon dioxide, redistributing heat through ocean currents and influencing weather patterns and atmospheric humidity. So, mahalaga talaga ang ating mga likas na tubig. And ang pang-10, tahanan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. So, of course, ang yamang tubig, it is a home to various plants and animals, biodiversity. So, sana mayroon kayong natutunan sa ating aralin sa araw na ito. So, let's try. Let's have a quiz. So, but before a quiz, let me tell you, God created water as one of the most precious resources on earth, sustaining life for humans, animals, and plants. That's why napakahalaga ng tubig. So let's start now. Alin sa mga sumusunod ang hindi yamang tubig? Lawa, dagat, bundok, or talon? Napaka-easy.
Tama. Bundok. Bundok ay isang yamang lupa. Number 2, ano ang tawag sa maliit na ilog o batis na dumadaloy? Flowing water. I'll give you 3 seconds. 3, 2, 1. Very good. Creek or batis. Number 3, anong yamang tubig ang matatagpuan sa pagitan ng mga pulo at karaniwang mas maliit kaysa karagatan? 3, 2, 1. Tama, luok. Bukod sa pagkain at kabuhayan, ano pa ang naibibigay ng yamang tubig? Ano pa? Transportasyon, paggawa ng damit, paggawa ng bakal, pagmimina ng ginto? Tama, transportasyon. Dahil ang paggawa ng damit, paggawa ng bakal, pagmimina ng ginto, ito ang yamang nasa kalupaan. Panglima, ano ang tawag sa pinakamalaking anyong tubig? Dagat, karagatan, gulpo, o luok? Ano nga ba? Tama, karagatan or ocean. Ano ang tawag sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas? Subic Bay, Karagatan, Laguna Bay, or Luok? The largest lake. Correct. Laguna Bay. Number 7, bakit mahalaga ang yamang tubig sa larangan ng kabuhayan? Ginagamit para sa paggawa ng kalsada? Pwede. Pinagmula ng pagkain at hanap buhay? Pwede. Ginagawang palaruan? Pwede. Pinagmula ng kahoy? Choose the best answer. Correct. Pinagmula ng pagkain at hanap buhay. Ano ang tawag sa yamang tubig na dumadaloy mula sa mataas na lugar patungo sa mababang lugar? Ano nga ba yun? Gulpo, ilog, lawa, luok. Correct, ilog or river. Number 9, anong dagat sa Pilipinas ang kilala bilang tahanan ng Tubataha Reef Natural Park? Dagat Sulu, Dagat Pilipinas, Dagat Celebes, Dagat China. 3, 2, 1. Correct. Dagat Sulu. Test 2, tama o mali? Ang lawa ng Laguna ay ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Right? Tama o mali? Tama. Ang lawa ng Laguna. Number 2, ang gulpo ng Lingayen ay matatagpuan sa Mindanao. Oh, mali. Number 3, ang kipot ay isang makitid na anyong tubig na nagdudugtong sa dalawang mas malaking anyong tubig. Tama. Number 4, ang dagat Sulu ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon. Yes, that's mali. Number 5, ang ilog ay isang halimbawa ng yamang tubig na dumadaloy. Correct. Tama. So, to end this, ang yamang tubig ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain at kabuhayan, kundi ito ay mahalagang kaloob ng Diyos na dapat nating pangalagaan. Tulad ng tubig na nagbibigay buhay sa lahat ng nilikha, nais din ng Diyos na tayo ay maging katiwala ng kanyang mga likha. Kapag inalagaan natin ang yamang tubig, pinapakita natin ang ating pasasalamat at pagiging tapat na katiwala ng Diyos. In Psalm 24:1 it says, "The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it." Ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Kasama ang yamang tubig, tungkulin natin bilang kanyang mga anak na pangalagaan ito para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. I hope you've learned something new today. Thank you for watching. This is Teacher Maria of the Keys Academy. Please don't forget to like and subscribe the Keys Academy Lessons Worth Learning. Thank you.